umuusay talaga at nagpapakitang gilas, hindi lang dito sa local, kundi sa international stints. Thank you po. Ano po yung sikreto ng isang pie at tuloy-tuloy ang sipag at yung consistency ng inyong leadership nagtutuloy-tuloy? Actually, alam mo, Ma'am Nympha, hindi ko madali. Kasi dati ho, lahat ho ng programa na andito lang po talaga dito sa swimming pool area na ito ng Rizal Memorial. Lahat ho ng activities, coaching seminars, technical officials, upgrading, nandito lahat. Ang ginawa po natin sa tulong po ng ating mga director is dinala ko sa kanila at binigyan ko sila ng autonomy, sarili nilang schedule, sarili nilang competition, programa. Yung katulad po, sa Philippine Aquatics, meron tayong short course season kasi about 25-meter pool. So this half of the year, hanggang December 31, lahat po ng regions meron silang leg 1, 2, and 3. Yung events nun, coming from Philippine Aquatics sa main office. Pero kung saan po nila gaganapin, sila po ang naghahanap within their region. Tapos binibigay po nila yan sa kanilang mga members. Pagdating naman po sa technical officiating, we upgraded para nagagawa nila yung mga competitions dito sa region nila. And because of that, nagkakaroon ng yung mga kabataan ho, ng mga taga doon, hindi na nila kailangan pumunta ng Maynila, Rizal Memorial, Lumipad, para mag-qualify. Doon na mo nila ginaganap yun. Yung qualifying competition o national na championships, yun na lang po ang kanilang ika na Ma'am Nympha pag-iipunan para maipakita talaga mo sila yung national champion. Isa pa po na ika nga sabihin kong diskarte was nagtayo po tayo ng national ranking system. So yung leg 1, 2, and 3 na sinasabi ko kanina, yung resulta ho nun pumapasok sa isang database. So yung buong Pilipinas, nandun ho yung mga results ng mga laban sa mga region. So example po, pagkalaban po tayo Ma'am Nympha, 100 freestyle, hindi tayo kailangang magkatapat ngayon. Habang lumalaway kayo sa taga-Cebu kayo, ako naman taga-Batangas, hindi natin kailangan magkatapat sa isang competition. Magkikita na lang tayo sa championship. Ganun. So, kaya rin mo yun, naiganyo rin mo yung mga bata to check their times. Kasi kailangan nila makuha yung qualifying time para makarating sa national championship. So, nagiging conscious o talaga. And I think, and I feel very strongly na that is the reason why bilis at ganun mo kabilis yung improvement ng performance na ating mga bata. Kung siguro doon papasok yung sinasabi nila leadership by example kasi. Kaya ganun aggressive din yung mga bata na, Olympian and Hall of Famer tong leader natin, tapos tayo hindi aabot o dinikit man lang doon siya. Parang gano'n siguro ko. Ako naman, every chance I get, kahit na minsan gumagawa ko ng mga video, short videos, kung ano yung maisip ko na makakatulong. Pero palagi kong nilalagay ang sarili ko sa isang swimmer. Yun yung aking approach. Hindi ko nilalagay ang sarili ko as an official or a coach. Nilalagay ko ang sarili ko. Kung ako kayo yung swimmer, paano kong mapapaliwanag sa kanila itong pinagdaanan ko as a swimmer nung ako'y bata. Kaya yun ang aking position na nilalagay ko sa sarili ko pag nagpapaliwanag ako sa mga kabataan. Kasi mas naiintindihan nila. Yung advantage ko na talagang yung nagsasalita, galing doon sa diba? Kasi mahirap yung nagsasalita regarding sa swimming, hindi naman yan na-experience kung ano ng swimming, di ba? So, Mr. Red, may katanungan yata si Boss Red. Katanungan. Patawagin ko yung ating wrestler na Gopher. Hall of Famer, for short for Hall of Famer. Gopher Buhayo, not Chairman Buhayo. Anyway, speaking of qualifying standards, we practiced that when I was in
weightlifting as far back as 1975. That's why yung mga weightlifters natin noon, nag-break ng record. Tingnan yung mga records noon sa Southeast Asian Games. Among the Filipinos, pinakamaraming goals ay weightlifting. Sina Sebastian, sina Navarro, and all those men. Kaya yung maganda yung pinapractice ko ngayon na yung Qualifying talaga. qualifying standard. And I would like to go beyond that. Na dapat yung sa Batang Pinoy, sa tapos yung mga ibang tournament under Philippine Sports Commission, there should be qualifying standards para dun sa pati palarong pabansa. Para hindi nahihirapan yung host sa Ganun karami. Oo. ganun karami, pero look at the quality. Diba? Kung yan, sinasabi nga ni Hopper, kung 2 seconds, 4 meters na. Diba? Kung di sila conscious na ng standard, wala yun. Tama. Anyway, that should be extended to other time-based or distance-based sports. Sports. Thank you. Tama po yung suggestion ni Sir Red kasi kami po nung ni-reinstate yung Batang Pinoy, we had 2,400 swimmers. So nag-umpisa kami ng alas 6 na umaga, natapos kami ng hating gabi. So for 5 days, talagang hirap na hirap. We had to have 3 sets of technical officials para lang matapos. But of course, we're here to serve. So if it's something those who are in position to decide otherwise and support the qualifying time standard, we will support that. Kasi mas madali talaga. Otherwise, talagang napakadami. Lalo na yung sports ng swimming. The teams, the pools, dumadami na rin. So LGUs, may mga swimming teams na, kaya dumadami na ganyan. On a side note, congratulations. Hindi ko alam si Sir Red pala was part of that kumbaga weightlifting boom. Kasi I read recently yung anak ni Alvin. Nakabatch ko yan eh. Si Alvin nag-world record. De Los Santos, diba? Yun yung kabatch ni Jimmy Sebastian. Tapos yung anak niya ngayon, made a world record or something like that. So, galing yung development na yun. Eh, tama ko, dahil kung tinawag kay Mr. Red na Hopper, si Red na pera tawagin Hopping. Hoping. May mga tanong mo ba? So, wala muna. Yes. Do you have any plans again to partner with the YMCA? Because before ang partnership ng